Yan! Ay, masyado malakas. Nagulat. Sino mga nagulat? So yan po, kung sino po yung mga nandito kagabi, ay kahapon, mga na-bless. At ito po yung ito pong topic natin ngayon is parang may kaugnayan din dun sa topic natin nung kahapon. Pero ito po is about judgment. Ito naman po yung yung topic natin. Ito na po yung last na topic natin dito sa series na pinagbabasihan namin para sa ating Bible seminar. Ito po yung katapusan ng ating level 1. Level 1. So may level pa. Sa oras na ito, ang pagtatalakayan naman natin is yung different types of judgment. Meron po tayong 4 na tatalakayin ngayon. Una po is the judgment of believers' sin at Calvary. Pangalawa po, judgment of believers by themselves. Pangatlo is judgment of believers' works. Ito po yung beta seat. Pang-apat po is judgment of believers, the judgment of the wicked, the great white throne. Yan po. Ito pong sa una is the judgment of believers' sin at Calvary. Makibasa po tayo sa John chapter 5 verse 24. Whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life. He does not come into judgment, but has passed from death to life. This judgment occurred at the cross of Calvary, where Jesus bore the sin of humanity. This means believers are no longer judged for their sins because those sins were fully paid for by Jesus. Ito po yung napakinggan natin kahapon, sa topic natin kahapon. Kung sino po yung mga nandito kahapon, ito po yung sinabi na kung may sinangla ka, na nakasangla daw tayo. Kung nakasangla tayo, tapos si Jesus daw po yung tumubos sa atin, tapos ang ginamit na pangtubos is siya pa yung ginamit na pangtubos. So ito po sa mga believers po ito ha. Sa mga naniniwala sa ating Panginoon, nananampalataya sa ating Panginoon. Ito po yung pag-judge sa ating mga kasalanan. Ito po yung naganap nung pinako ang ating Panginoon sa krus. Jesus' sacrifice removed sin. Ito po yung sinabi kahapon na yung ating mga kasalanan is cursed. At yung kasalanan natin, yung curse na yan, ang nag-dissolve po niyan is yung sacrifice ng ating Panginoon sa krus. Dinissolve niya po lahat ng mga kasalanan, yung mga simula pa nung kapanahunan nila Eva at Adan. Kasi po kung hindi nangyari yon, yung sa krus ng Kalbaryo po, lahat po tayo is saan ang papunta natin? Isa lang po ang kahantungan natin. Kundi ang impyerno. Di ba? The wages of sin is death. Yun po yung sinabi kahapon, di ba? Yung sa topic natin kahapon. Init. Kaya po, dito po sa Hebrews chapter 1 verse 3, Jesus is the perfect and final sacrifice. He made purification for sins once for all time and sat down at God's right hand. His sacrifice was complete, needing no repetition. Hindi na po natin dapat inuulit kasi 'di ba po pag Semana Santa may nangyayari yung sa ibang paniniwala, ibang relihiyon is nagpapapako sila, nagpipinitensya sila. So hindi na po dapat natin daw gawin 'yun. Kasi parang parang minamak lang natin yung sacrifice ng ating Panginoon. Kasi wala naman talaga makakagaya ng sacrifice ng ating Panginoon. Tapos yung mga gumagawa pa, medyo questionable pa ang buhay. Diba?
Jesus took the punishment that we deserve. Lahat po ng punishment na tayo, yung dapat na makaranas is ang Panginoon po ang dumanas. Kung napanood niyo po yung Passion of the Christ, kung i-imagine niyo kahapon, yung pinapanood namin yun, yung hinahagupit ang ating Panginoon. Yung ini-imagine ko yun, talagang sabi ko, siguro dito pa lang, hinimatay na ako, baka nawala na ako ng malay. Pero tiniis ng ating Panginoon yun. Talagang conscious siya nung nangyayari yun. Talagang ininda niya. Mula doon sa hagupit ng parang pat-pat yata yun na, na mahaba, hanggang doon sa hagupit ng latigo na may matulis sa dulo. Talagang tumusok pa dito, tapos ginanon pa. Kaya talagang wakwak yun dito. I-imagine niyo kung tayo yun. Kakayanin kaya? Sino kayo makakakaya nun? Minsan, ang mga bata ngayon, palo pa lang ng magulang, kung grabe na, kung makaiyak. Di ba? Minsan, hanger pa lang. Kami, naranasan namin, hanger, walis tambo, sinturon, gabi na makaiyak, tsinelas. Pero paano kaya kung ganun yung pinalo, latigo? Latigo na may matulis na bagay. Bakal pa yun. Hindi pa yun basta-basta. The believers' sin were judged in Christ on the cross. Because of His finished work, we no longer face judgment for sin. This justification being declared righteous through faith. So ito po, yung ating mga kasalanan ay kasama ng ating Panginoong Jesus sa krus nung siya po ay pinako. Kaya po sa mga naniniwala at nananampalataya sa ating Panginoon, dapat lagi nating alalahanin. Dapat lagi nating i-remind yung self natin kung ano yung pinagdaanan ng ating Panginoon nung sa krus ng Kalbaryo. Pag nagkakasala, pag nag-iisip pa lang tayo na magkakasala, dapat magpa-flashback na yun, no? Dapat may app kayang ganon, na pag nag-iisip ka pa lang na gumawa ng kasalanan, magpa-flashback agad sa iyo yung nangyari sa ating Panginoon, no? Para wala na talagang makagawa, kasi gagawa ka pa ba ng kasalanan pag nag-flashback sa iyo yun? Di ba? No. Pangalawa po, the judgment of believers by themselves. This is a continual personal judgment in a believer's life. The process of self-examination and confession. Ito po yung tayo mismo, yung nagja-judge sa sarili natin. Kung karapat-dapat ba tayo o ano ba yung mga ito po yung self-justification na sinner ba ako o ano ba yung mga nagawa kong mali? Ano ba yung dapat may kung may salamin lang na nagpapakita ng ng mga kasalanan natin. Ito po 'yon. Dapat lagi nating nagre-reflect, may reflection. Titignan natin yung reflection natin, titignan natin sa sarili natin kung ano yung mga pagkakasala natin. Kasi dito po, nalalaman natin kung ano yung mga ihingi natin ng tawad. Kasi ito po yung di ba, pag may problema daw, pag nalaman mo yung problema na yon, kalahati ng problema mo solved na. Kaya kung bakit? Kasi alam mo na kung paano siya susolusyonan. Kasi hanggat hindi natin nalalaman kung ano yung problema natin, hindi natin masusolusyonan yan. Kasi kung problema natin, pananalapi, anong gagawin mo para masolusyonan yon? Magtipid, unang-una. Di ba? Yung mga pinagkakagasusan mo na hindi dapat, tigilan mo na. Di ba? Konting higpit ng sinturon, sabi nga nila. So yun, as constant self-examination, we are called to examine our hearts and lives to align with God's holiness and turn away from sins. Ito po yung ini-examine natin, yung ating sarili. Kung align ba ito sa kagustuhan ng ating Panginoon.
Kasi kung hindi, alam na natin kung saan tayo po, kung anong dapat natin gawin. Kasi hanggat hindi natin nalalaman, is hindi natin masusolusyonan, ay, bawal na pala to, ay, hindi na pala to pwede. Diba? Hanggat hindi natin na-realize na kasalanan ito, paano natin to maiiwasan? Yun po yung self-examination. Confession and repentance. Ito po yung dapat nating isunod. Acknowledging and confessing sins allows God to cleanse us. It's a part of our sanctification, the ongoing work of the Spirit making us holy. Ito po. Pagkatapos natin malaman ang ating mga kasalanan at iwasan ito, siyempre, dapat i-confess natin na nagkasala tayo. At, ito, repentance. Kasunod doon is dapat i-repent natin ito. Hindi yung nalaman mo na kasalanan nito, kinonfess mo, pero balik ka pa rin doon sa kasalanan na yun. Siyempre, ang repentance po, ang ibig sabihin po niyan is talikod or pag-iba ng landas. Kung alam mong mali ang landas na ito, dapat mag-iiba ka ng landas. Hindi yung alam mo nang mali ang landas na ito, patuloy ka pa rin. Saan kaya papunta yung landas na to? Mali ka na nga, alam mo na nga mali, pero tuloy ka pa rin kahit alam mong mali. Alam mo na kung saan ka papunta. Sa mali. Avoiding church. If we judge ourselves rightly, we avoid the need for correction from others. God sometimes uses church discipline to bring wandering believers back. Ito po yung minsan na ginagawa namin. Lalo yung kung naabutan niyo po, kung nakilala niyo po si Michael dati, pag yun po nagparusa sa mga disciple niya, pag yun po nagbigay ng parusa sa mga disciple niya, sasabihin niya, oh, dahil hindi mo nagawa to, dahil ginawa mo to, kahit alam mong mali, 500 devotion. Ganun po si Michael kahigpit na 500 devotion, pero hindi na po namin inaano yun kasi, over naman. Parang wala naman yata makakagawa. Tapos may days pa, may time pa ata yun. 2 weeks. May deadline pa. So yun. This type of judgment is not about salvation, but about growth, correction, and maintaining intimacy with God. Ito po yung sa pag-reflect po, sa pagtingin natin sa sarili natin, pag-examine natin sa ating sarili. Ito po ay hindi po ito dahil sa salvation ito po ay para sa growth natin. Siyempre, pag nakakasanayan natin na mag-reflect sa ating sarili, makita yung ating sarili sa sarili natin. Ma-examine natin yung ating sarili, ma-realize natin kung ano yung mga pagkakasalang nagawa natin. Siyempre, kasama po doon yung paglago natin. Doon na po natin masasabi, ay lumalago ako. O lumalago na ang tao na to. Pangatlong uri na naman po ng judgment is the judgment of believers' works. Ito po yung Bema seat. Hindi yung Bema sa Mindoro. Bema ba yung sa Mindoro? Ito po yung Bema seat. This happens after the rapture. At the Bema judgment seat of Christ, where believers are rewarded based on how they live. Ito po yung pagtanggap natin ng reward sa ating mga nagawa. Ito po para sa mga believers lang po ito. Hindi po kasama dito yung mga unbelievers. Ibang judgment po yung nasa kanila. Ito po sa mga believers lang. Kung marami kayong nagawa nung nandito kayo sa mundong ito, dito nyo po makukuha yung inyong reward. May isang libro po na babasahin dyan. Yun po yung Book of Deeds. Yun po yung, doon po nakatala kung ano yung mga nagawa nyo nung kayo'y nabubuhay pa lamang.
kung kayo ba'y naging mabuti, kung kayo ba'y naging tapat, kung kayo ba'y naging hindi tapat, o kung kayo ba'y kung kayo ba'y naging makatarungan, lahat na po ng gawa natin hanggang ngayon, naiisip, pinaplano, lahat po ay nakatala dyan. Only for believers, 2 Corinthians 5-10 and Romans 14:10-12. Nakasaad po nito, every believers will appear before Christ to give an account. It's not about salvation but rewards for faithful service. Diyan po natin makukuha yung ating mga rewards. Kung kayo ba'y pamamahalaan, kasi parang din po dun, parang may government din dun eh. Kung kayo ba'y pamamahalaan ng ganito, kayo ba'y magkakaroon ng mansyon o kubo? Sino bang gusto magkaroon ng mansyon sa langit? Nagawa sa mga mamahaling bato, diamante, tapos yung lalakaran nyo is ginto. Yung mga gintong nakasukbit sa mga tenga nyo o leeg nyo, lalakaran nyo lang yan pagdating doon. Totoo po yan, nakasaad po mismo yan sa Biblia. Our works are judged, not our sin. Ano ba? Meron pa ba? Yan. Some will lose rewards, not salvation. Ito po yung yung iba po, makakatanggap ng, iba-iba po kasi matatanggap natin based nga po sa ating mga nagawa. Ito po yung iba po makakatanggap ng konti, yung iba po ay makakatanggap ng malaki. 1 Corinthians 3:11-15, those who build well, gold, silver, on Christ will be rewarded. Those who build poorly, wood and hay, will suffer loss, but still be saved, like escaping through flames. The Bema seat judgment is about rewards, not condemnation. God honors faithful stewardship and obedience. Siyempre, magiging patas naman po, 'di ba? Kung ay magiging unfair naman po, 'di ba? Kung pare-parehas yung matatanggap natin pagdating doon sa langit, 'di ba? Kasi yung iba talagang katulad nila Abraham, katulad nila Moses, 'di ba? Talagang grabe po yung nagawa nila. Tapos tayo na medyo okay lang yung nagawa natin, is papantay tayo sa mga nagawa nila, 'di ba? Hindi naman po siguro unfair, siguro fair 'yon. So kaya po is may ganyan. Ang pang-apat po at panghuli, ito po yung sa mga unbeliever. The judgment of the wicked. The great white throne. This final judgment is for the unsaved. And it happens after the millennium. Yung millennium po, ito po yung millennium reign. Ito po yung 1,000 taong paghahari ng ating Panginoon. The dead, spiritually dead, unsaved, stand before God. Ito po yung pagharap ng mga unbeliever sa ating Panginoon. Books are opened, including the book of life. People are judged by their deeds. Those not found in the book of life are cast into the lake of fire. So kung wala po yung pangalan nila sa book of life, ito po yung pagtapon sa kanila sa kadagat-dagatang apoy. Yun nga po, kung nandito po kayo kahapon, sinabi po doon, in-emphasize doon na hindi dapat tawanan yung impyerno. Kasi hindi dapat talaga tawanan ng impyerno. Kasi yun po yung pinaka kalunos-lunos na kasasapitan mo. Kasi biro mo, mapasok ka pa lang sa dulo ng daliri mo. Masakit na eh. Paano pa yung buong katawan tapos hindi ka pa mamatay-matay? Tapos hindi lang, katulad yung pinaliwanag kahapon, hindi lang yun isang araw na pagsunog sa'yo, buong hanggang dulo. Yun na yung kahantungan mo. Di ba? Hindi po, yung iba sa TV, talagang
tinatawanan, talagang inaano pa nila, talagang nagko-costume pa sila ng demonyo. Tapos tinatawanan habang may nagtatawanan. Imagine niyo na lang kung saan yung mga papunta. Pagdating kaya doon sa impyerno, tatawa pa kaya sila. So yun. Only the spiritually dead are judged. They are judged not for salvation, which they rejected, but based on their works, which are not enough to save them. There is no acquittal. Ito po yung sinasabi namin. Wala po, pag nandun ka na, wala nang ano yun. Yun na yung final destination mo talaga. Hindi ka na ma-acquit o hindi ka na ma-save pa. Hindi ka na maliligtas pa. Kaya nga yung may bata na pinakita sa kanya ng Panginoon through dreams, through vision, yung impyerno. Nakita may mga sikat na mga tao na nandun. Yung iba, sumisigaw sa kanya, sabihan mo yung pamilya ko na maganito sila kasi ayaw kong mapunta sila dito. Parang ganun yung pagkakasabi. Kalimutan ko ano yung pangalan ng batang yun eh. Pero, yun, Angelica. Si Angelica. Yun po yung pinakita sa kanya kung ano yung may mga sikat na personalidad. Mga artista, mga singer, mga international pa yung iba na pinakita doon. Hindi na ako magbabanggit ng pangalan. Pero kung sino man yung mga basta alam nyo na yun. Panoorin nyo na lang sa YouTube. Yun po, kaya hindi po dapat talagang pagtawanan at maliitin ang impyerno. Revelation 20:14-15, this is called the second death. Everyone at this judgment is condemned. It is the ultimate separation from God. This is sobering reality. Those who reject Christ face eternal judgment. Ito po yung ultimate separation from God. Ito na po talaga yung yung maghihiwalay sa inyo ng ating Panginoon, sa ating Panginoon. At alam po natin na pag nahiwalay tayo sa ating Panginoon, walang kahit anong mabuting mangyayari. Kaya ngayon pa lamang po, talagang kung hindi pa kayo solid sa ating Panginoon, maging solido na dapat po tayo. Talagang magpakatatag tayo, anuman mga pagsubok na ating mga pinagdadaanan, alamin natin at marirealize natin o ipapa sa atin na hindi lang tayo mag-isa. Katulad nga yung sabi kahapon, andyan yung ating partner. Ito po yung ating Holy Spirit. Gawin natin siyang partner, gawin natin siyang kabiyak, gawin natin siyang kasama lagi. Dapat natin, na kahit mag-isa ako, pupunta ako doon sa ibang lugar na wala akong kakilala, alamin natin na lagi tayong may kasama, may partner, at lagi niya tayong sinasamahan at hindi niya tayo iiwan. Yun lamang po, to God be all the glory.